Hello guys, good morning. This is Erudin Saguban, your friend. Hello guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa how to easy handle as OFW. How to handle as OFW here in Middle East. Here in Middle East. Taplak na ba ito? Here in Middle East. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kung paano ko po hinandle yung sarili ko bilang isang OFW dito sa Kuwait o sa pakikisama ko sa mga nakapaligid sa akin, especially sa mga amo kong babae at sa amo kong lalaki. Kasi sa dinami-dami ko pong naging employer sa Kuwait, kasi na po ako almost 10 years na po ako. Next year, 10 years na po ako dito. Sa dami ko pong karanasan tungkol sa iba-ibang mga amo, kung mabait sila, kung hindi sila mabait. Hindi po pare-pareho ang tao. Parang Pilipino din po, parang ganun. Kasi ang mga Kuwaiti kasi, hindi mo sila makikilala sa ilang buwan lang, kasi pabago-bago po yung utak nila. Mayroon silang mabait, mayroon silang hindi, mayroon silang tupakin, mayroon silang fake na ugali, mayroon silang nagkukunwari, mga ganun-ganun ang mga ugali ng mga Kuwaiti. Kasi noon, yung una kong pagsampa dito, yung naging experience ko sa mga amo ko, talagang sinasabi nila kung ano yung ayaw nila, kung ano gusto nila, sasabihin po nila sa'yo yun. Kaya nalalaman ko, tapos sasabihin nila talaga yun na, Dana, sabi niya, pag nandito yung tatay mo, sabi niya, huwag mo siyang kausapin ha, sabi niya gano'n. Tapos pag nasalubong mo, iniwas ka, sabi niya gano'n. Kasi haram yun sa amin, sabi niya gano'n. Tapos pag tinatawag ka ni Baba, huwag kang basta-bastang lumapit, sabihin mo muna sa akin, o may mga amo pong gano'n. Tapos sinasabihan din ako ng amo ko, pag tinatawag ka ng tatay mo, lumapit ka. May ganun sila mayroong lapitan mo sa asawa ko o hindi mo lapitan. Kaya lahat talaga, pag OFW ka, lahat malalaman mo kapag tumagal ka na sa Kuwait. Yung kumbaga mapag-aaralan mo yung mga ugali nila. Saka mayroong ibang amo na hindi nila sinasabi na ganito sila daw, hindi. Bihira lang po yun, mabilang ko lang sa daliri kung anong klaseng mga amo yung nagsasabi niya siya ng ganito, ganun, bihira lang po yun. Kasi yung una kong na amo, sinasabi niya sa akin, ganito ka magising, ganito ka gumawa, ganito ka, ganun, iniisa-isa niya. Tapos yung rin, pag naano ko sa kanyang tahimik siya, alam ko na may problema siya o mayroon ding mga amo na nagsishare ng problema sa katulong, mayroon ding among hindi, mayroon ding pag tinupak sila, sinisigawan ka nila, o kahit hindi mo kasalanan, biniblame sa'yo. May mga among ganun. Diyos ko, mahirap talaga mag-abroad. Nung bago ako, iyak ako ng iyak. Kasi hindi ko maintindihan yung ugali ng amo kong babae. Tapos, kaya lahat yun, pinag-aaralan ko talaga. Sa tagal ko dito, sabi ko, hindi na ako mabubuwag ng mga taga dito. Talagang, sumasagot na talaga ako sa kanila. Noon, hindi. Umiiyak lang ako pag pinapagalitan nila ako. Tapos, pag pinagsabihan nila ako, yes ma'am, gano'n lang talaga, yes ma'am, para akong robot. Pero siyempre, alam mo kahit kapait mo, matututo ka talagang sumagot. Kumbaga sila yung nagturo sa akin na lumaban ako sa kanila, tumibay ako sa kanila, saka may paninindigan talaga. Saka talagang ang ugali ko po, talagang nangangatwiran po talaga ako. Saka
pag nakikita ko sa kanilang mali sila, talagang sinasabi ko, alam mo ang katwiran ko. O nga, dito sa Kuwait, amo lang kita, sabi ko. Pero sa Pilipinas, ako yung boss, sabi ko ganun sa amo. Oo, ginaganon ko sila. Kasi iba ang ugali ko po. Mabait ako sa mabait, matulungin ako sa matulungin. Tapos pag may nakita ako, sinasabi ko, alam mo, tinuturuan ko pa yung mga amo ko, ha. Sinasabi ko pa ganito, mga galilig ako ng ganon. Tapos, kung ano sila kabait, dapat suklian mo yun ng kabaitan. Kung salbahe sila, sabihin mo sa kanila na, ma'am, madam, haram yun, gano'n. Tapos, alam mo, hindi po ako tumatawag ng madam sa Kuwait. Hindi po ako tumatawag pag sa trabaho ako. Hindi ako tumatawag ng mama. Tapos, yung mga ibang naging amo ko, hindi sila nagtatanong. Bakit mo ako tinatawag na mama? Hindi. Ignore lang sila. Pero yung nagkaroon ako ng amo, yung si Mama Huda, yung 2014 ako, yun yung huli kong naging amo sa pamilya na si Mama Huda. Sabi ba naman niya sa akin, Dana, sabi niya sa akin, bakit, alam mo, sa totoo lang, sabi niya, sa tagal-tagal ko ditong ang dami kong naging katulong, sabi niya, ikaw lang ang nag-iisang Pilipina ang nagsasabi sa akin na, bakit ako tinatawag na mama? Ano ibig sabihin nun? Siya lang talaga. Kasi marunong siya mag-English. Tapos sabi niya, anong rason? Bakit mo ko tinatawag na mama? Gusto ko Dana, madam. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ito yung rason ko. Sabi ko, kaya tinatawag kitang mama. Kasi ang turing ko po sa inyo ay nanay. Kasi po sabi ko, hindi po ako pinalaki ng nanay ko. Lula ko magpalaki sa akin. Sabi ko sa kanya, kaya love ko kayo. Tinuturing ko kayong nanay na amo o love ko kayo. Pati pamilya ko love kayo, sabi ko. Kasi mabait kayo, sabi ko. Kahit madaldal kayo, kahit stricta kayo minsan, pero may puso kayo, namimigay kayo ng kung ano-ano, pera, damit, sabi ko. Tapos pagkain, labi na pag day off ako, binibigay mo yung mga ano sa sala, mga biscuit, mga candy, tapos kung mayroon namang ayaw ka sa manok, isda. Sinabi ko sa kanya, yung crab, sabi ko, yung tuna, kung ayaw mo, sabi mo, Dana, ano mo to, ibigay mo sa mga friend mo, di ba, magdidiop ka, ganun, ibigay mo yung Dana, sabi niya ganun. Tapos yun, kaya sabi ko, ma-love kita, tinuturing kitang nanay, sabi ko, lahat ng naging amo ko, love ko, kaya tawag ko sa kanila nanay, hindi, sabi ko, ayoko kayong tawagin na madam, kasi sabi ko, magka-level lang tayo, ang kakaiba nga lang sa inyo, pinapasweldo nyo lang ako. Sabi ko, pero pareho po tayong mamatay, pareho po tayong buhay, pareho po tayong may utak, lahat, pareho po tayong hindi, minsan maganda ang ugali, tinutupak, mabait, yun ang mga dahilan ko. Sa dinami-dami kong amo, isa lang ang nagtanong sa akin na gano'n, bakit daw ako gano'n, tapos mayroon din akong naging employer noon na may mga baby siya, marami siyang baby, tapos gustong-gusto niya ako, tapos siya, ang ganda-ganda niya, ang tangkad niya, tapos nakatapos siya ng teacher, hindi siya masyadong magaling mag-English. Ang mga Kuwaiti, mabilang mo lang sa daliri ang marunong mag-English, kahit professional sila, hindi marunong. Tapos yung naging boss ko niya, yung may mga baby siya, sunod-sunod ang baby niya, tapos I think pa lang siya, 30 plus o 20 plus, parang ganun. Pero yung anak niya, sunod-sunod, parang hagdanan, tapos napakabait noon kasi nagkikwento siya pag nag-away sila ng baba niya. Tapos pag yun kasi yung ko noon, yun siya ayaw niyang magluto ka. Kasi yung kusina nila katapat sa kwarto nila. Tapos yung tatay ko parang may edad yata sa kanya ng 10 years o 15 years, parang gano'n. Tapos yung papa ko nagagalit pag nagluto ka ng itlog, pag nagluto ka ng tuna. Sinabi ko sa nanay ko, kasi yung time na yun, nung amo ko niya, nag-training lang ako, kumbaga, naghahanap ako ng mabait na amo kasi noon, may ako siguro nung bago ako, pagkasunod ng bago ako, medyo matagal na ako sa Kuwait, siguro nasa 3 years na ako, nag-iba ang ugali ko. Tapos parang hindi ko siniseryoso, sabi ko ayoko namang umuwi ng Pilipinas kasi ano ba naman gagawin sa Pilipinas, sabi ko, ang hilig ko po talaga, magstay sa isang lugar. Hindi po ako mahilig na biglang after 2 years uwi na Pilipinas. Hindi po ganun, hindi ugali kong ganun kasi
sinabi ko yun sa biyanan ko noong nandoon sa Pilipinas pa ako, kasi sabi kasi ng biyanan ko noon, Jana, anak ka ng anak, every year, sabi na, mabuti sana kung may panghanap buhay ka sa anak mo, sabi ng biyanan ko sa akin. Sabi ko, ma, huwag kang mag-alala, sabi ko, pag naka-abroad ako, habang buhay ako sa abroad, kasi po ako, pag nagsalita, ginagawa ko, yung may isang salita ko ako, pag sinabi ko, ginagawa ko, kaya hindi po ako basta-basta umuwi ng Pilipinas, kasi kumbaga, sinasamantala ko habang kung saan akong lugar nakatira, ganun po ako ugali ko. Kaya yung babalik na po tayo sa mabait kong amo. Yung amo ko yun, parang isang linggo pa lang yata ako sa kanila. Tapos pupunta siya sa grocery, sinasama niya ako. Alam mo, mabait yun kasi sabi niya, Dana, sabi niya, Dana, titignan mo nga itong lotion na to kung maganda to o hindi, amuyin mo. Tapos ang akala ko sa kanya, yung talaga binilihan niya ako ng sabon, shampoo, toothpaste, lahat talagang napakabait niya. Tapos na ano lang ako sa kanya kasi yung asawa niya ayaw nga akong magluto. Ano kakainin ko? Tapos pag doon naman ako sa mga magulang, kasi yung bahay na yun parang sa side ng lalaki. So ang mga magulang ng lalaki sa tuktok, parang kami sa baba. Tapos parang gusto siguro ng tatay ko na doon ako sa tuktok sa nanay niya. Yung nanay niya parang madamot, parang kuripot, gano'n. Tapos may mga katulong din doon sa taas. Tapos, ang gusto ko kasi yung pag gusto kong magluto, okay lang. Yung nanay ko, walang problema. Walang problema yung nanay ko, mabait ko, anong gusto ko. Tapos, alam mo, sabi na, Dana, bumili ka ng Indomie kasi ang sabi ni Mimi, yung katulong daw sa taas ng biyanan niya, mahilig daw ang Pilipinas sa noodles, mahilig daw ang Pilipinas sa tuna, mahilig daw ang Pilipinas sa mga biskut, mga gano'n. Dana, kumuha ka para sa'yo, sabi ng amo kong yun. Sabi niya, ko, ayoko ma'am, nahiya ako sa'yo. Sabi niya, hindi, kumuha ka, okay lang sa akin. Mabait talaga yun siya. Alam mo, nung umalis nga ako sa kanila, umiyak siya eh. Alam mo, lahat tiniis ko talaga para sa kanya. Mayroon kasi siyang anak na abnormal. Kasi hindi nyo ba alam po sa Kuwaiti, ang mga lahi po nila, may anak silang kambal, tapos may lahi din silang parang abnormal. Hindi ko alam kung iniinuman nila ng mga gamot yun o ano. Basta may anak siyang isang abnormal. Tapos, kaya umalis naman ako doon kasi mga anak niya 5, di ba? Sunod-sunod yun. Yung pangatlo niyang anak na lalaki, makulit. Alam mo ba? Yung ketchup sa bote. Dinala sa kwarto, pinagaganon yung ketchup. Tapos, nag-iisa lang akong katulong, tapos 5 sila, tapos yung bunso inalagaan ko pa. Ako pang naglaba, nagluto, lahat. Sabi kong gano'n, alam mo, sumurinder, umiyak talaga ako. Tapos kasi abnormal so hindi makikinig, di ba? Kahit nagsisigaw ka na, tapos parang doon yata na yung amo kong babae, na upset, parang naano siya sa akin na, ay, bakit Dana, pinagalitan mo yung anak ko, may diferensya na. Kasi nabi nito, may diferensya yung anak. Hindi ma. Sabi ko, hindi ko na kaya yung anak mo. Tapos yung asawa mo, babantayan ako pag nagluto. Sabi ko, ayoko na sumurinder ako. Sabi ko, kahit ano pang sobra mong pait, kung hindi ko naman nakakaya, kasi sabi, kukuha daw ng panibagong katulong para may kasama ako. Nakalipas na yung 2 linggo, tapos pagdating sa gabi, katabi ko pa yung bata. Sabi ko gano'n. Kaya sumurinder ako noon, kahit binigyan ako ng mga damit, tapos mga sabon, shampoo.